Dati kapag sinabi kong may school, excited lagi yung anak ko. Pero ngayon ang lagi niyang tanong ay mawala ng pasok. Kaya feeling ko talaga nawawala na ng ganang anak ko sa school at nalulungkot talaga ako. May anak ako na 5 years old na lalaki at medyo madaldal talaga siya. At may pagkamakulit. Hindi naman maiwasan kasi bata yun. Masayahin, mabait at higit sa lahat ay malambing. At lagi siyang excited pumasok sa school. Pero nung first week pa lang ng pasukan, ay kinausap ako ng teacher niya na makulit daw ang anak ko. Kaya pagsabihan ko daw. So ako naman, okay sige, baka kasi talagang hindi maganda yung ginagawa ng anak ko. Pero sinabi ko rin naman sa teacher na kung sa tingin niya hindi maganda at talagang sobrang pasaway, sige ka ako, pagalitan mo. Then after a week, kinausap na naman ako na kesyo yung anak ko raw nakikipagharutan. Na kesyo mabagal magsulat pero kahit mabagal marunong naman. Mabagal, makalat, kumain, madaldal, hindi raw nakikinig. Na pinagtatakhan ko sa dami ng sumbong niya sa akin. Sa mga activity, nakakasagot naman kasi nakikita ko yung mga activity niya pag inuuwi nila. Pero pinalampas ko yun kasi kako baka ganun lang talaga. And then a week again, heto na naman na kesyo ganito, kesyo ganyan. One time pa na umuwi yung anak ko, chinek ko yung gamit niya. Pagtingin ko, hindi nagalaw yung baon niya. Kaya nung tinanong ko siya, ang sagot niya sa akin sabi daw ng teacher niya, hindi pa daw siya tapos magsulat, kailangan tapusin muna. Ang break time naman ng anak ko ay 30 minutes lang. Ang sabi ng anak ko, kakain na sila mama, ako nagsusulat pa, mabagal daw akong magsulat. At pagkatapos kong magsulat, tapos na silang kumain. Nagsulat na lang ulit ako. Naawa ako at naiyak kaya chinat ko yung teacher na sinabi ko talaga sa teacher bakit hindi kumain ang anak ko. Nawala ba kayong break time? Na ang katwiran sa akin ni teacher ay baka daw hindi kumain ng bata kasi daw kapag sinabi daw ni teacher na get your food, hindi daw siya pinapansin ng anak ko. Magkaiba sila ng kwento. Syempre ako, mas pinaniwalaan ko yung anak ko na kahit naman makulit, hindi nagsisinungaling yon. Nireplyan ko si teacher na sinabihan ko kako yung anak ko na kumain sa oras ng break time. Pero hindi na niya ako nireplyan. Lumipas pa yung mga araw at puro mali ng anak ko yung isinusumbong sa akin ni teacher. Hindi ko man lang naririnig sa kanya na natutuwa siya na kahit papaano nakakasagot ang anak ko sa mga activity na binibigay niya. Na hindi man lahat perfect. May mga mali pero may mga activity na nakalagay na very good. Ibig sabihin, nakikinig ang anak ko. Sa bawat reklamo naman ni teacher, kinakausap ko palagi yung anak ko, pinagsasabihan ko para walang problema. Pero wala ganun pa rin ang reklamo niya, kaya nananawa na ako. Mali lang ng anak ko ang nakikita niya lagi. Ang time pa na naiwan ng anak ko sa room, as in siya na lang sa loob. Umiiyak siya kasi wala na siyang kasama, stress malala ang anak ko. Pinaliwanag naman ni teacher na may mga mapapag-iwanan siya ng mga estudyante na hindi pa tapos ang ginagawa at walang problema doon. Pero ang sa akin lang, sana pinaliwanag niya ng husto sa anak ko kung anong isusulat. Kasi marunong naman siyang magsulat ng name niya, hindi lang talaga naiintindihan yung sinasabi ni teacher. Sinabihan pa siya ni teacher na anong iniiyak-iyak mo dyan, sumulat ka na. Yung anak ko hindi na nakasulat kasi stress na, natataranta na at naiiyak na. Sabi ko pa rin okay lang yon pero deep inside masakit. Feeling ko talaga pinag-iinitan niya yung anak ko. Wala siyang kalambing-lambing sa estudyante. Alam ko naman na hindi madaling mag-handle ng mga estudyante, lalo na kinder pa lang. Pero ikaw bilang teacher, dapat mahaba yung pasensya mo sa mga bata. Hulihin ang loob ng mga estudyante mo kasi bata pa lang naman yan, na dapat friendly ka sa kanila. Yung anak ko, iyak siya ng iyak noon sa tricycle. Sabi niya, mama, ako na lang yung naiwan doon, umalis na silang lahat. Sabi ko na lang sa anak ko, na kung ano kasi yung sabihin ni teacher, sundin mo. Sagot sa akin ng anak ko, mama, hindi ko kasi naiintindihan Natatawa ako na naiiyak talaga nung time na yon. Na kahit sobrang sama ng loob ko, hindi ako nag-o-open sa co-parent ko kasi kako baka sabihin OA lang ako. Until may nag-chat sa akin na co-parent ko na nagre-reklamo na na-offend daw siya daw way kausapin ng teacher yung anak niya. Kasi sinabihan yung anak niya na isang linggo na kayong walang pasok, hindi man lang kayo tinuruan sa inyo ng pangalan nyo. Galit at padabog niyang inilapag yung papel sa mesa. At dahil masama yung loob ko, nakapagkwento rin ako. Na hindi ko naman akalain na magkukwento yung co-parent ko. Hanggang sa may nakarinig at sinabi sa teacher. Kinausap ako ni teacher pero hindi ko tinanggit. Sinabi kong lahat ng gusto kong sabihin. Naiiyak ako kasi anak ko yun Wala naman akong sinabi na hindi niya pagalitan. Karapatan din naman niya yun pero sana naman hinay-hinay lang. Na dati kapag sinabi ko na may school, excited talaga yung anak ko. Ngayon kapag sinabi kong may school, tatanong niya agad anong sunod wala ng pasok. Kaya feeling ko talaga nawawala na ng gana sa school yung anak ko. At nalulungkot talaga ako. And then nung hinatid ko yung anak ko sa school, napansin ko na lagi niyang nakakalimutan kung saan siya nakaupo. Kaya kinausap ko siya pag uwi ko. Sabi ko, bakit hindi mo alam yung upuan mo? Sabi niya sa akin, kasi mama lagi akong inililipat ni teacher ng upuan. Kasi madaldal daw ako. Naiiyak na naman ako nung sinabi niya yon. Kasi sa loob ko, kahit naman ilipat niya ng ilipat yan magdadadaldal yan palagi. Mami Len, OA ba ako sa nararamdaman ko or sadyang tama yung kutob ko? Hihintayin ko yung kwento ko at araw-araw ko mag-check ng wall nyo. Salamat. Letter sender, Risa ng San Pablo, Laguna.
Mima, hindi ka naman OA para sa akin ha. Yung ganyang edad kasi tutok dapat. Pero hindi dapat ini-stress ang bata, hindi pinipressure. Much better may konting lambing at disiplina. Like halimbawa, given naman kasi yung ginagabay na teacher, tulungan lalo na't kinder yan eh. Second, third and so on, hindi pa rin kaya ng bata at sinabi sa'yo ni teacher yung concern. Kasi hindi rin naman kasi pwedeng i-baby or special treatment ang bata. Kasi hindi yan matututong sumabay eh. So sa bahay, to the rescue tayong mga parent. Na we as a parents, tulungan natin sila san sila nahihirapan para pagpasok niya makasabay sa kapwa students niya. Regarding sa attitude ng 5 years old, may taglay talaga silang kakulitan at minsan hindi talaga napipigilan kasi nga baby pa eh. And kung sa tingin mo laging may maling nakikita sa anak mo at hindi nakikita ni teacher ang kakayahan ng anak mo, dun ka na-a-action as a parents to decide if healthy pa ba sa bata. Lalo kung nakikita mo na hindi na siya masaya like the usual before. Na you as a parent, I understand what you feel. May hurt talaga tayo kasi anak natin sila eh. So si teacher naman siguro nakulangan na rin sa pasensya kasi hindi lang naman anak mo ang estudyante niya. Pero ang most important dito ang nararamdaman ng bata. Na huwag silang i-pressure kasi iba-iba yung bata eh. Na hindi porket kaedad same sila, hindi ganun. If sa tingin mo na pe-pressure na yung anak mo, ikaw na parents na yung mag-decide. If hindi na healthy sa kanya at hindi na siya nag-e-enjoy sa school, pwedeng ilipat mo, much better yon. Para maiba yung surroundings niya, mawala yung kung anong malungkot sa kanya. Take action agad as early. Let them enjoy and do happy childhood memories. Huwag nating i-pressure. Minsan lang silang bata. Huwag nating hayaang maging trauma sa bata ang edukasyon. And if nilipat mo at same pa rin yung problema, so alam mo na yung sagot.